Digong habang siya po ay nasa detention. Naglalakad, natutumba, nung minsan tumama ang ulo. Hindi ho ako nagmura. Nakakagalit lang. Dahil kinulong nyo ang matanda. 'Di ba? At pinakalat nyo na masamang tao. Gumamit pa kayo na kung sino-sino mga bayaran ng mga dimugong na yan para sirain ang mga Duterte. Ano nagawa? Ano napala nyo? Masaya kayo? Pero galit ng taong bayan ang binabalik sa inyo, mga unggoy. That was it to stop Yes. Bato from voting? Yes, that's right. It turns out that Bato was only the beginning of the entire story. Yung pala, Ayan na. May pasok natin si Senator Bato. Yun pala, guguluhin na pala yun. Kaya nang pala ganun ang pagtrato. 'Di ba? Kita mo yung sinungaling sinasabi, walang arrest warrant, walang aaresto, noong nabuko na. Eto, sinabi dito, yung kay Senator Bato pala, starting point na yun. Para magkaroon ng mga hindi magandang bagay-bagay. Tuloy mo, Ate Amy. more importantly, they really wanted to change and get back the leadership of the Senate because there was so much at stake. Nakapusta na pala doon yung CONAS. Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado, mananalo pa si VP Sara sa 2028, iditepok na sila. Kaya ang pag pinag-uusapan, ikasa na ang CONAS. Palitan ng konstitusyon, dagdagan ng 3 taon ang mga kasalukuyang kongresista and extend the term even of the president until 2031. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Ito na ho, katapusan siguro ng mga dumurobo kay Tatay Digong. Kakalabanin ng ICC. Yan ang good news. Kung mangyari man yan, talagang makakaganti na tayo dito sa mga dorobo. Ito bago natin pasadahan lahat ng mga video ngayon, isa-isahin natin at hihimay-himahin natin. Sa dulo ng ating video, meron tayong video na may papakita. Kaya pala, tarantang-taranta at gustong madaliin ang impeachment, meron palang balak na palitan at long-term, parang gustong pahabain yung mga pamumuno. Sino nag-bulgar niyan? Si Ate Amy. Lahat yan isisiwalat. Yung balak, ang maitim na balak ng gobyerno na para pahabain ang kanilang mga term, at may mga usapan din dito na kanyang inihayag na talagang yung balak nila kay BP Sara ay maitim. Sino? Yung mga durobo. Sino pa ba? Kasama yung kanyang kapatid. Galit na galit sa kanyang kapatid . At meron pa, kumpirmado ng ICC na tumba si Tatay Digong. Ang masaklap pa mga kasama. May mga pagkakataon dito nakakabuwisit . Tanda-tanda na ni Tatay Digong, ayaw nyo pa palayain. Meron daw pagkakataon na tumama daw yung ulo. Ayon dito sa video na ilalahad ni Atty. Harry Roque. Ngayon, ano ang magiging implikasyon nito? Ano ang magiging galit sa taong bayan? Bakit ayaw nyo pa palayain? Nanghihina na ho ang matanda. Alam niyo ho kasi pag ang matanda ay hindi ho nakakapag-exercise, hindi ho nakikir ng sinong kamag-anak at sinong tao, talagang manghihina yan. Bukod nun, yung stress. Ayan ang magbibigay ng kahinaan sa isang tao. Ngayon, may babala rin ang mga eksperto rito. Kung sakasakali na hindi nyo palayain si Tatay Digong, kayong mga taga-ICC, sigurado kayo. At sigurado din doon yung mga nagpadala kay Tatay Digong. Mamaya-maya yan. Siyempre, andyan lang po yung join button kung gusto mong sumali sa ating talakayan. At sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. Pasok natin. Rekta na tayo dito. Kakalabanin ng ICC. For sure, malamang sa malamang, pwedeng matanggal ito, mabuwag itong ICC na to. Sa tulong yan. At ang balita pa, mukhang ginigisa na ng UN itong si Ngagba. Yari kayo. Yan ang magandang balita. Balak ni US President Donald Trump na makipagsanib puwersa sa Russia at China
para kalabanin ang International Criminal Court o ICC na nagpaparusa sa war crimes. Base sa report ng Financial Times, sinabi yan ni Trump sa Beijing, China Summit kung saan present din si Chinese President Xi Jinping. Dumalo rin sa magkahiwalay na araw si Russian President Vladimir Putin. Wala pang komento ang White House tungkol dito. Pero kung matatandaan, pinatawa ng parusa ni Trump si ICC Prosecutor Karim Khan. Dahil yan sa pag-i-issue ng warrant of arrest kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na siyang kaalyado ni Trump sa gera sa Middle East. Hindi miyembro ng ICC ang Israel. Pero bahagi ng International Tribunal ang Palestinian territories kaya iniimbestigahan ng ICC ang pag-atake ng Israel sa Gaza. Ayan na. Maari na nga magtulong-tulungan o magkampi-kampihan itong tatlong bansa. Ngayon, sana naman President Trump, President Xi, asikasuhin nyo na rin ito si Tatay Digong. Parang mapabilis ang kanyang paglaya. Dahil hindi maganda ang nangyayari ngayon sa aming dating presidente. Meron na ulat dito, kung ako lang talaga ang pagbibigyan, isang magic lang, na gusto kong i-teleport si Tatay Digong mula doon sa Dahig, papunta sa Pilipinas. At doon sa mga nag-group airport, isang click lang, lusaw agad. Kung halimbawa lang, meron kang extra power o extraordinary magic. Diba? Kasi sino ba naman matutuwa sa ginawa nila? Pinagtulong-tulungan nila. First time ever, ginawa nila yan. Dahil saan? Sa politika. Number 1 lang ang ma-issue dito, politika Dahil hindi nila kaya pabagsakin, ang mga Duterte. Ngayon, meron naman silang problema ngayon. Ano yung problema nila? Pinuproblema na naman nila si Kong Pulong na paimbestigahan daw yung flood control. O, kita nyo na. Pag wala na kayong magawa sa buhay nyo at hindi nyo kaya mga Duterte, dahil mahal na mahal sa ng mga milyon-milyong Pilipino, maglaso na lang kayo sa mga sarili-sarili nyo. Hindi kasi wala puro panggugulo na lang. Di ba? Ngayon, alamin natin yung rito ni Atty. Harry Roque. Kasi hindi maganda ang nangyari. Nahihina, hindi makalakad, minsan natutumba, tumatama ang ulo. Tama ba yun? Ngayon, kailangan palayain nyo na. Hindi na yung maraming kaartihan. Palayain nyo na ang aming dating presidente o aming presidente. Hanggang ngayon, presidente pa rin tawag namin dyan. Magandang araw po sa inyong lahat Nako, kakalabas lang po ng kumpirmasyon ng International Criminal Court Registry na totoo po, natutumba na si Tatay Digong habang siya po ay nasa detention. Naglalakad, natutumba, nung minsan tumama ang ulo. Actually, ako po yung sa tingin ko kauna-unahang nakalaman na natumba si Tatay Digong, tumama ulo, dinala sa ospital, pero hindi binigyan ng abiso ang pamilya. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi naman nawawalan ng bisita si Tatay Digong na kanyang mga pamilya, and yet, nangyayari itong mga pagtutumba, tumatama ulo, hindi pinagbibigay alam kay Tatay sa pamilya. No? Now, ang nagsabi po sa akin dyan na isa nagtatrabaho sa loob, no? At medyo nahiya nga siya o natakot na sabihin sa akin na baka naman hindi alam nila VP na nahulog nung minsan si Tatay Digong, tumama ang ulo, dinala sa ospital. At yun nga yung napabalita na linabas siya dinala sa ospital. Pero hindi nga nila isinasa publiko na ang dahilan ay tumatama ang ulo sa sahig. Now, ngayon, ang linabas na report ng registry ay totoo. Tumutumba si Tatay Digong. At ang nakakabahala, hindi lang pala minsan, hindi lang 2 beses, mukhang regular na natutumba na si Tatay Digong habang naglalakad. Kaya ngayon, nagkaroon ng order na imomonitor ng mas masinsinan itong si Tatay Digong dahil nga, miski siya naglalakad lang, tumutumba na at tumataba ang ulo. Imagine nyo, sa edad niya yun, di ba? Kahit naman siguro ibon, kahit mga pusa ikulong mo at hindi mo pakakawalan. Ito mapag-usapan lang. Kahit ang mga ordinaryong mga nilalagay lang sa cage, pag hindi mo yan nilalabas, hindi yan nakakakuha ng magandang exercise,
talagang manghihina ho. Sasamahan pa ng stress. Sasamahan pa kung ano-anong mga paratang. Imagine imagine. Si Tatay Digong ho, hindi ho nahatulan. Wala pang paghahatol. Pero hanggang ngayon, nakakulong 1 taon mahigit na. Pusang gala kayong mga nakakagalit lang. Nakakagalit. Hindi ho ako nagmura. Nakakagalit lang. Dahil kinulong nyo ang matanda. 'Di ba? At pinakalat nyo na masamang tao. Gumamit pa kayo na kung sino-sino mga bayaran ng mga dimugong na yan para sirain ang mga Duterte. Ano nagawa? Ano napala nyo? Masaya kayo? Pero galit ng taong bayan ang binabalik sa inyo, mga unggoy. Nakakagigil lang eh. 'Di ba? Pag nababalitaan mo na may ganto, natutumba, pumapalo ang ulo. Tapos ayaw pa nilang i-release, ayaw pa nilang bigyan ng interim release. Bakit? Natatakot daw sila na dahil daw yung anak ay vice president, baka daw gumante, di umano. Anak kayo ng tipaklo. Kayo lang ang gumagawa ng sarili niyong multo, manghinab. Takot kayo sa sarili niyong multo. Bakit? Gumawa kayo ng eksena na hindi naman kaaya-aya at hindi tinangkilik ng taong bayan. Mga dimuho kayo, yung mga nag-group effort kay Tatay Digong. Tandaan nyo, malapit na 2028. Ang tanong, ito ba ang tao na kaya pang humarap sa full-blown na paglilitis? Na ang sabi nila, hindi raw bababa sa 60 ang mga testigo. At ang problema dyan, unlike doon sa confirmation of charges at saka yung mga naunang mga pagdinig na po pwedeng hindi sumipot si Tatay Digong, dito kapag meron ng paglilitis, kinakailangan sumipot siya dahil kinakailangan makonfront niya mga witnesses at saka mga witnesses, makonfront din siya. Yan ba ang tao na kaya pang harapin na hindi na makalakad ng tama at tumutumba? Sa tingin ko, panahon na rin para ang pamilya pag-isipan. Ano ba talaga ang pananagutan ng ICC na paulit-ulit na palang natutumba si Tatay Digong, hindi pinagbibigay alam kita sa pamilya? Ano ba ang mga naging epekto initong paulit-ulit na pagtutumba at tumatama ulo sa kanyang pag-iisip? Yan ang malaking bagay na dapat makonsider na, maisabi na o maikwento na dito sa mga presidente na naggusto ng buwagin itong ICC. Sana makonsider nila na, sige, tutulungan namin itong si former president ng Pilipinas na si Duterte na makalaya agad-agad dahil sa mga hinayup na ICC na ito. Na walang alam kundi tawag doon, nakaliyad ang kamay at humingi lang ng mali-malitang pera. Kayo mga taga-ICC kayo, balang araw, bawi-bawi lang din naman yan eh. Kung hindi mangyari sa'yo sa physical na buhay, doon, kung doon ka pupunta, baka doon sila pumunta sa baba. Diba? Isipin nyo mabuti, matanda, walang kalaban-laban. Diba? Hindi na nga kayang tumayo. Ayaw nyo pang pakawalan. Nagkabulgara na. Ito na. Alis na tayo dyan sa usapin na yan. Pero gusto nating ipakita sa inyo na galit ho ang taong bayan dyan sa mga kilos ng ICC. Di ba? Hindi naman dapat patawarin yan pagdating ng panahon. Di ba? Hindi dapat patawarin yan. Ito, usapin ng impeachment ni BP Sara. Andito na naman tayo sa impeachment ni BP Sara. At sa dulo ng ating video, dito kayo mamamangha at magugulat. Mamamangha at magugulat? Tama ba yun? Hindi. Dito kayo maiinis at maaasar. Ganito. Kaya pala nila gustong madaliin ang impeachment. I-forthwith daw yung trial. Hindi nga pwede. Walang ganon. Hindi nyo pwedeng madaliin kasi sa July pa masisimulan ang impeachment trial ni BP Sara. Sa July pa. Ano pala ngayon? Mayo. So, lalaktaw pa ng lalaktaw ang buwan. Kaya pala ito si Tutasin, gustong madaliin at yung mga ibang senador, meron palang pinag-uusapan. Meron palang parang extension term. Parang pahahabain yung term nila. At para kung sa ganun, makuha nila,
wala nang botohan na mangyari. Mga unggoy, ha? Mga unggoy kayo. Akala nyo magwawagi ang kasamaan? Never. Kahit nga si San Miguel at si Lucifer, laging talo si Lucifer. 'Di ba? Walang nananalong kasamaan sa kabutihan. Yan ang tandaan nyo. Kaya kayong mga nasa Senado na pinagtatanggol yung mga magnanakaw, hindi ho kayo magwawagi. Sabi ni Aling Ledesma sa 2028, tapos na rin ang mga karera nyo. 'Di ba? Ganun lang yun. Simplihan nyo lang. O eto, pasok natin dito at sa dulo ng ating video, malalaman nyo kung ano ang usapin dito sa long-term na binabalak ng mga dorobong. Tinawag ng mga adelantado ni Senator Rodante Marcoleta ang mga nagpapakalat ng balita tungkol sa kung sino ang magiging kapalit ni Vice President Sara Duterte sa sandaling siya ay makonvict. Git ng senador, hindi pa nag-uumpisa ang impeachment trial dahil kakatanggap pa lamang ng Office of the Vice President ng writ of summons. Eden Santos sa balitang yan. Kayo naman. Masyado kayong adelantado. Agad na sinupalpal ni Senator Rodante Marcoleta ang mga nagpapakalat ng issue ukol sa papalit kay Vice President Sara Duterte kung sakaling siya ay ma-impeach. Kaliwat kanan kasi ang biglaang paglabas ng mga ulat na ang Senate President o House Speaker ang maaaring italaga bilang bagong Vice Presidente. Hindi umano tuloy maiwasang magduda ang taong bayan kung bakit hindi mamatay-matay ang kudeta sa Senado at ang tanong kung sino ang nag-aambisyon na pumalit kay VP Sara kaya nais patalsikin si Senate President Alan Peter Cayetano. Nakuha nyo? Yan ang balak ng mga dorobo sa Senado. Yan ang plano nila. Dahil merong isa dyan na gusto maging Vice President at pagka Vice President na siya, kasi ang sabi doon ng COMELEC Chairman, Pangulo daw ang magdidikta kung sino ang gusto niya maging Vice President. Kita nyo? Kaya gusto nilang kunin ang pagkaliderato ngayon. Gusto nilang madaliin. Dahil ang plano nila, dagdagan, habaan ang termino at walang eleksyon mangyayari. 3 years. 3 years ang gusto nilang i-extend. Sabi sa video sa dulo, kaya tapusin nyo ang ating video. Diba? Sino ang magbubulgar nito? Malalaman nyo mamaya. Nakakatakot. Yung pala ang plano. Kaya may gustong guluhin ang Senado. Siguro yun yung palabas lang nila para magkaroon ng mga ganong bagay. Hahabaan nila yung termino nila. Wow! Mali-maleta. Hanggang 3 years ulit, mali-maleta. Wow naman. Paldo-paldo na kayo. Gusto niyo pa mang pumaldo. Diba? At sa tanong kung sino sa dalawa ang pipiliin, nasa desisyon na yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Idiniin ni Senator Marcoleta na hindi naman katakataka na ang Pangulo ang pumili. Pero bakit natin pinag-uusapan yung pagpapalit ng Vice Presidente? Hindi pa nga tayo nag-uumpisa. Kasi serve pa lang ng summon. Nasa saligan batasyon. Hawak na ng Senator Judges ang initial schedule ng impeachment trial ni VP Sara. Batay sa schedule, sa June 9, 2026 ang notice of pre-trial at sa June 15 naman ang pagtatakda ng pre-trial conference at inaatasan ng mga partido na maghain ng kani-kanilang pre-trial briefs. Yun ang date. Hindi pala July 16. Pre-trial, ulitin natin para maliwanag. Sa June 9, at sa June 15 naman, schedule ng impeachment trial ni VP Sara. Batay sa schedule, sa June 9, 2026 ang notice of pre-trial at sa June 15 naman ang pagtatakda ng pre-trial conference at inaatasan. Okay. Yun sa June 9 tsaka June 15, pre-trial. Pero for sure dito, baka July
July 6 magsisimula. Oo, yun nga. July 6, hindi pala July 16. Ang mga partido na maghain ng kani-kanilang pre-trial briefs sa loob ng 6 calendar day period mula sa pagtanggap ng notice. Sa June 30 ang issuance of pre-trial order, habang itinakda sa June 30 hanggang July 5, 2026 ang period to file comments sa pre-trial order ng panig ng respondent at prosecution. May 12 araw na itinakda ang impeachment court para sa trial proper na magsisimula sa July 6 hanggang 23. Maaring umabot pa ang impeachment trial hanggang sa ika-5 State of the Nation Address o SONA ni PBBM kung Walang a-attend dyan. Doon sa Brave 16, Brave 13 na senador, wag niyong attenan to. Wala rin naman, puro kasinungalingan lang din. Sona. Sorry. Di ba? Eto na yung inaabangan nyo. Dito na tayo talagang magugulantang sa isisiwalat ni Ate Amy o ni Senador Amy. Dahil meron ho siya nasagap na, ayon sa kanyang source, yung balak na long term, pinaplano dahil gusto nilang sila lang ang makaupo at sila lang ang manungkulan para magnakaw. Para hindi makaupo at walang botohang mangyari. Totoo yan, Kuya Goods. Magsasalita ba to? Di ba totoo nga rin yung sinabi niya noong nagpapapirma ng yung parang sa charter chain o Chacha. Di ba totoo rin? Buti nga lang na napigilan na unsami. Ngayon, eto. Alamin natin. Pwede niyo po ulitin yung sinabi niyo na the arrest was more than that? Is that what you were saying? That was it to stop Yes. Bato from voting? Yes, that's right. It turns out that Bato was only the beginning of the entire story. Yung pala, Ayan na. May pasok natin si Senator Bato. Yun pala, guguluhin na pala yun. Kaya nang pala ganun ang pagtrato. Di ba? Kita mo yung sinungaling sinasabi, walang arrest warrant, walang aaresto, noong nabuko na. Eto, sinabi dito, yung kay Senator Bato pala, starting point na yun. Para magkaroon ng mga hindi magandang bagay-bagay. Tuloy mo, Ate Amy. more importantly, they really wanted to change and get back the leadership of the Senate because there was so much at stake. Nakapusta na pala doon yung CONAS. Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado, mananalo pa si VP Sara sa 2028, iditepok na sila. Kaya ang pag pinag-uusapan, ikasa na ang CONAS. Palitan ng konstitusyon, dagdagan ng 3 taon ang mga kasalukuyang kongresista and extend the term even of the president until 2031. And no Boko, may plano palang ganun. Ano magiging nito sa taong bayan? Galit na nga eh. 'Di ba? Galit na nga dahil hindi maganda ang nangyari sa pag-upo nito ni Bangag. Tapos tatagdagan nyo pa ng termino nyo ng 3 taon? Paldong-paldo. Sumusobra umaapaw. Ang masakit pa nito, yung mga congressman na gumagawa ng sariling batas at pumapaldo sa maleta, ma-extend din ang termino. Wow! Yun pala ang plano. Kaya pala gusto naman nakawin itong liderato. Kaso hindi nga sila makaabante dahil iilan lang sila. Gets nyo? Kaya yung 11, pilit nilang kakasuhan yung 3 o 2 para makakuha sila ng boto. O mananalo nga sila. Makukuha nga nila ang leadership ng Senate pero yung botohan. Kaso nga lang, ito, papaliwanag natin. Pag nakuha nila yung leadership na naman, nanakaw na naman nila dahil ayaw nilang tantanin. 11 na sila. Dahil yung 2 balimbing pumanig na sa minority. So kukunin nila yung 3. Ilan na sila? 14. Panalo na ngayon sa liderato. Sila na naman yung majority ngayon. Ngayon, gusto pala nila ipasa itong long term. Naku, malaking problema nga ito, sabi ni Aling Ledesma.
Hindi tayo nagsabi niyan. Ito, si Ate Aming. Binulgar na ngayon kung ano yung mangyayari. Buti na lang, nagkaganto. Naunsami. The best pa rin talaga. Pag talagang inaadya ang kabutihan, hindi nila kayang tibagin. Goods yan. Elections except perhaps for local positions. The other alternative was also discussed to raise the age for the presidency from 45 to 50 so that VP Sara would be disqualified. So this is Meron pang ganun. Ibig sabihin, pati edad ng pagka-presidente, hindi na pwede kung hindi kasi kwenta. Aba. Anak ng tipaklong, ang galing nyo gumawa ng batas. Ang galing nyo bumali ng batas. Diba? Dapat kumilos na ang Supreme Court dito. Hindi pwede yung ganito. Ang mantakin nyo, marami na silang binabaluktot na nasa konstitusyon. Pati itong edad, yung 45 na pagka-presidente, itataas nila ng 50 para hindi makapasok si BP Sara. Wow naman. Pati ba naman nyo, pakikialaman nyo para lang talaga hindi makapasok? Yun yung target. Palitan ng konstitusyon, magkaroon ng panibagong liderato para panghawakan nila kung sino ang magmamandato o sino ang gagawa ng mga eksena. Ganyan talaga ang mga hilig nito mga durobo na to, no? a very high stakes game. It has little or nothing to do with Bato. He appears to be just a sidelight. And galit ang Pilipino sa term extension. Ayaw natin lang Noel. Bakit natin pipilitin na naman to? This has lost time and time again. All right, but Senator, these are very serious accusations, even against the president. I just want to ask you, who is your source? Where did you get this information regarding the CONAS plan? Kasi napakadetalyado po ng sinabi ninyo. Baka maakusan kayo ng Malacanang na chismis to. Nag-iimbento kayo ng kwento. Who is your source on this, Senator? Yes, one of the guys who was there, pinagmamalaki nila, pinag-uusapan, at it was relayed to so many congressmen. If you recall, before the vote on the impeachment, tatlo yung incentive package. 20 million in cash, 200 million, 250 pa in hard or infrastructure DPWH project. Malamang may flood control pa yan para matindi ang kickback. Ikatlo, don't worry about the churches, don't worry about Visayas, Mindanao, and the DDS because there will be no election. Noel ang benta nila. Yun ang part 3 ng incentive package. Tapos, yun nga, gusto nila tigilan na ang flood control investigations kasi mabigat na yung ebidensya, limpak-limpak na yung dokumento, ang dami nagpipresenta at kahit kamag-anak ko, klaro naman na may ebidensya na kay Martin Romualdez, andyan kay Sandro Marcos, andyan rin kay Presidente Bongbong. Kamag-anak ko to, pero wala tayong magagawa, andyan na yung ebidensya. Pagkatapos, yung pinag-uusapan, yung budget na, because July 2027 budget already, and then 2028, alam natin, that's the election budget. And it was assured to the congressmen, this will also be the CONAS budget. We are going to change the constitution and yun ang gagawin. Magkakaroon ng CONAS na kasalukuyang inuutos. Ayan, at linuluto lang ng maigi. No, but Senator, I mean, your credibility is at stake here. You're actually accusing the president. Grabe ka naman magtanong. Hindi niya ina-accuse yan. Yan ho ay merong source. Si Ate Karen naman, hindi ko alam kung saan ka talaga. Minsan may maganda kang minsan may maganda kang Oo, hindi akusado. Hindi niya ina-accuse yan. Matagal niya na sinasabi yan di ba? Ang tanong nga dito di ba sinabi na rin ni Ate Aming na yung kapatid niya ay gumagamit ng candy. Gumagamit, umiinom ng coke. Bakit ang tanong dito, bakit ayaw magpa-hair follicle? Hanggang ngayon ayaw. Tama yung sinasabi ni Ate Aming. Hindi accuse yan. Yan ay may katotohanan. Ang problema, ayaw lang talagang magpa-hair follicle para mapatunayan. Kasi pag napatunayan at lumabas sa resulta, sigurado laglag ang tuka. Tanggal sa pagkapanggulo. Of wanting to stay longer in power, which was, I mean, forgive me for saying this, but the very problem that was with your own father, your late father, of wanting to stay in office
for a much longer time than he was meant to stay in office. You are throwing that same accusation on your brother. Do you have the facts, the people, witnesses, sources that are credible on this, Senator Amy? Kausap ko ang maraming tao. I'm not certain that they'll come forward and be prepared to talk. But certainly, if there's anyone who knows the consequences of self-perpetuation and corruption, it should be me. Galit ang Pilipino sa usapin ng term extension. Yung palalagain mo, ipapalagi mo yung sarili mo sa pwesto, pipigilan ba natin ang mga Pilipino sa kanilang karapatan? Bilang Marcos, ako higit sa lahat, alam ko yan. Kaya wag na Okay. wag nilang gagawin yan. No, Naranasan kasi ni Ate Amy yung mga pangyayari noon. Pag nagalit ang taong bayan, hindi nila kayang pigilan. Yan ang malaking katotohanan. Ngayon, kung hindi takot ito si Pangulo, ikaw ang bahala. Hindi nyo ba nakikita yung mga kapatid na Muslim, nagsasalita na rin. 'Di ba? Yung mga religious group, lumalabas na rin. Yung mga nagsasalita sa online, social media, nagpapahayag, nagmumura na rin sila. Talaga sobrang galit ang taong bayan. Ganun lang yun. Kaya wag niyo hong susubukan ang taong bayan pagdating dito sa issue ng mga bagay-bagay na dapat inaayos nyo na sana noon pa. Hindi eh. Talagang lumala at pinalala. Paano? Napapakinabangan. Magkano ang usapan? Maleta ho, hindi ho plastic bag. Oo, yan ang usapan. Kaya siguro talaga yung mga congressman na hayok sa kwarta, kahit magbali-baliktad na lang at bali-baliin ang kwento, kahit baluktot, gagawin nilang tuwid at ang tuwid, kaya nilang triplihin ang baluktot, gagawin nila. Kasi nga, may reward. Ngayon, ito tayo sa usapin ng ng magaling. Ngayon may nakita ako, ako lang ay isang mapanuri kasi magaling itong nakita kong ito eh. Si-share ko lang sa inyo, baka makatulong din dito sa batang ito kasi magaling talaga siya. Nakikitaan ko na potensyal at ito ho ay isang DDS din. So, pakisuportahan itong si Mang Banat. Nakita ko lang mga video niya. Ilan ba yung video niya? Alos 4 pa lang. So, talagang bumibira din siya. Bumibira din siya sa mga dorobo. Nakitaan ko lang siya ng potential. Kaya gusto ko siyang para may makatulong tayo na bumanat sa mga dorobo. Suportahan natin ito. To. May mga video siya eh. Bakit kayo nagugulat? Una pa lang naman, mayayaman na talaga ang mga Duterte, ang Duterte family. Di ba? At saka pangalawa, ang sabi sa batas, meron kang kakayanan kumuha ng iyong sariling tagapagtanggol. Nung kumuha sila ng tagapagtanggol ni Duterte, ngayon umiiyak kayo. Diyos ko po, natatakot ba kayo? Na baka makalaya na ang dating Pangulo? Ayan na, sinasabi ko. Yan ang gusto ko mga kakampi. Ito yung mga, ang pangalan niya Mang Banat. Suportahan natin to Huwag natin pabayaan kasi malaking bagay ito sa atin na magtatanggol sa ating mga minamahal na leader kagaya na BP Sara at si Tatay Digong. So, nakita ko lang, ayos to, sabi ko, ayos to Bakit Ito. aminin natin? Dahil sa ginawa nila dati, naging payapa ang Pilipinas. Natakot lahat ng kriminal. Malamang sa malamang kasi dyan, sila-sila lang din ang gumagawa niyan. Niloloko nyo lang kami mga Pilipino. Tama. Alam nyo, pinapaikot nyo lang kami. Oo. Bantayan ang Senado. Pero nagkaroon ng pukan sa Senado. So anong sense ng mga pulis na yan dyan sa loob? Di ba? What's the sense? Bakit pa nandyan yung mga yan? Anong silbi ng mga yan? Diyos ko po. Good day mga boss. Yan ako ho ay, ayun, sabi ko nga sa inyo, pagkakampi, suportahan. Suportahan natin. Si Mang, pangalan to, Mang Banat. Na-subscribe ko na rin siya eh. Yan So, dyan po na tayo magtatapos. Pero siyempre, sa shoutout segment natin. Pag halimbawa po na-subscribe nyo na si Mang Banat, i-comment nyo na lang po na okay na po. Hashtag. Hashtag na lang po ang ilagay nyo. O kaya,
na-subscribe na po, yun na lang po. Para nakita natin, kasi gusto kong tulungan ito. Para pagdating ng araw, magiging kakampi natin ito. Siguro, talagang magiging kakampi natin talaga. Konting ano pa ito, konting hasa pa talaga ito. Kasi bago pa lang, apat na video. Mula kay kay kanino. Ande, shoutout tayo. Wait lang po hanapin natin yung mga nagpapa-shoutout. Kay Mama Darmanusa ng Texas, USA, shoutout po sa iyo, Ma'am Ofelia. Ma'am Ofelia, shoutout po sa iyo. #WalkWithLan, yan, shoutout sa iyo, idol. Mildred Chan Calusa, shoutout po. Edgar Pastera, shoutout po sa iyo. Jennifer Pacheco, shoutout po. Oo. Nestora Balanza, shoutout po sa iyo. Rolando Gallego, shoutout po. Kanino pa? Ronnie Gustillo, shoutout po sa iyo. Willie Galliano, shoutout po. Si Ma'am Julia Suyigama, shoutout po sa iyo, Ma'am Julia. Serrano Guard, shoutout po. Corazon Sabido, yan si Ma'am Corazon, shoutout po sa iyo. Danny Mulon, shoutout po sa iyo. Salome Tidmarch, shoutout po sa iyo. Insay Cruz, shoutout po sa iyo. Alejandro Bukay, shoutout po. Roy Caredo, shoutout po. Nanette Labiton, shoutout po sa iyo. Dread Lim Mild, shoutout po. Jennifer Pacheco, yun. Fe Bagyo, shoutout po. Adonis Saragosa, shoutout po sa iyo. 76, shoutout po. Charming, si Ma'am Charming C, shoutout po. Leonola Lopez, shoutout po. Sunny, shoutout po. Edward De Leon. Lorraine, shoutout po sa iyo. Virgin C. Tameha, shoutout po sa iyo. Edeline Servana, shoutout po. Wakuku, shoutout po. Ana P. Tampi, shoutout po sa iyo. Ima Pamatian, shoutout po sa iyo. Jonathan Villaris, shoutout po. Edgardo 2492, shoutout po. Ma'am Rosana Sanchez, shoutout po. Pe Baltasar, shoutout po. Bilo, shoutout po sa iyo. Janelle Ling, shoutout po. Che Goma TV, shoutout po. Helen Silva, shoutout po. Saya, shoutout po. Ocelito Dalugdog, shoutout po sa iyo. Julie Nonog, shoutout po. Jerlo Rojas, shoutout po sa iyo. Marciana de la Cruz, shoutout po. Rosemary Sebenco, shoutout po. Rosamila Macasa, shoutout po. Jesus Galacio, shoutout po. Jubilee Clamado, shoutout po. Yan, kung umabot ka sa shoutout segment natin. At kung di sa mga hindi rin nakaabot, comment lang po kayo. Hanggang sa muli, ang akin naman pong request sa inyo ay i-like and share nyo yung video natin. Salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.